Ngayon, uso kasi 'di ba yung ano ngayon, topic about sa mga identification. I-chika ko sa inyo mga Zay kung ano yung mga valid IDs dito sa Finland. Ang valid IDs dito sa Finland is Finnish passport, police ID or national ID, driver's license, and Kela. Yung apat lang yan mga Zay ang needed sa kanila. Kung hindi ka Finnish citizen, so no need ng passport. Sa akin mga Zay is dalawa lang yung kailangan ko dito sa Finland, yung Kela tsaka yung national ID. Kita ko sa inyo. Ito yung national ID. Ayan. Ay. Wait. Ayan mga Zay. So ito yung national ID ng Finland. Ayan. So kung sa Pilipinas pa, PhilC, ano yun? Tapos ito yung Kila card. Ito yung pinakabigatin na ID dito sa Finland. Kasi hindi naman lahat dito is may sasakyan. So hindi lahat ng tao is may lisensya. Pero lahat ng tao ay required na magkaroon dito ng Kila card. Kahit si Drysa, yung anak ko, may Kila card siya. Pero itong police card, hindi na kailangan yung mga bata. So ito talaga yung malakas ang ID nila mga Zay, ang Kila card. Bakit? Kasi yung Kila card mga Zay is nandito na yung child benefit, like purpose, retirement benefit. Kila din magbibigay nun. Kung need nyo ng financial support, kila magbibigay nun. Kung tawag nito, kailangan nyo ng housing allowance. For example, hindi sapat yung kinikita mo. Nag-apply ka ng housing allowance, kila magbibigay nun. Kung estudyante ka at kailangan mo ng student allowance, kila magbibigay nun. Kung pupunta ka ng hospital, bibili ka ng gamot, kila ang hahanapin nila mga Zay. Kagaya ng tawag nito, PhilHealth. Dito wala na. Ito lang yung pinaka malakas ang card nila mga Zay. Hindi mo na kailangan pa ng iba-ibang kung sa housing ito din. Sa health ito din. Mga benefits, mga allowances, kung ano yung mga kailangan mo, ito yung magbibigay sa iyo. Ngayon wala akong trabaho naka-sick leave ako. Tapos so yung company ko hindi na ako sasahuran. Syempre hindi na ako pumapasok. Ito yung magbibigay mga Zay. Ang kailan mga Zay yung magsusuporta sa akin. Mga anak ako, kailangan ng maternity leave. Allowance, ito yung magbibigay sa akin mga Zay. Ganyan yung ng Finland. Hindi kagaya sa Pilipinas na kung tawag nito, kung magkasakit ka, hahanapan ka, PhilHealth. So, alam mo yung punong-puno yung wallet mo ng mga IDs. Wala namang pera. ID lang yung laman kasi kailangan mo kung tawag dito, sa Pilipinas kasi may may PhilHealth o Philippine passport, driver's license, PhilC, yung national ID. Pero sa akin talaga parang sapat na yung national ID mga Zay. And maganda sana kung i-centralize nila din yung kagaya ng sa Finland ba para iwas corruption. O di kung may corruption, isa lang yung tatanungin. Ito lang. Ang kailan lang kasi siya yung nagbibigay ng mga allowances, mga benefits, mga assistance, mga ganun. So wala nang PhilHealth card, walang GSIS, walang Pag-ibig, walang dyan sa Pilipinas may PRC, kahit anong pa, voters ID, postal ID, ang dami, sobra. Sa mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo, i-comment nyo nga kung anong ID ang malakas sa inyo. Kasi sa amin mga Zay, kahit hindi ko na to dalhin, as long as meron akong Kela, sapat na. Kasi ito, pag magpa-check up ako, buntis ako ngayon, mga prenatal, ganito, ganyan, punta ako ng clinic. Ito yung hinahanap nila mga Zay. So, libre lahat, halos libre. Lahat mga Zay. So, ayun.
Thank you so much. Kasi sa kanila dito mga Jai, pag may resita, ito yung hinahanap. Kasi may ano siya, may deduction or hindi ka makakabili ng gamot kung yung ano mo, yung gamot na niresita ng doktor is need ng prescription galing sa doktor. So pag meron to, pag scan nila sa QR code, ayan, makikita na agad nila sa system kung ano yung mga resitang binigay ng doktor sa iyo. Okay. Hope you enjoy. Thank you for watching.